Mahilig din kami sa Korean food, kaya naman naisip kong gumawa ng bibimbap. At dahil mga bata ang kakain ay hindi maanghang ang gagawin nating bibimbap, kaya naman tatawagin ko itong bibimbap Filipino version. Kumuha lang ako ng mga kakailanganin kong gulay. So dito lang nakalagay yung gulay at mga inumin namin sa harap ng pinto dahil sobrang lamig dito. So ayan lang kailangan ko. 2 carrot lang yung nagamit ko. At nandito naman yung mga karne dahil maliit lang po ang ref namin kasi laki lang ng 2 years old kong anak na si Aya. Kinuha ko lang yung pork giniling na kakailanganin ko sa paggawa ng bibimbap. 2 carrot lang nagamit ko, binalatan, julienne cut. Pero ayan, hinugasan ko muna bago ko siya hiniwa ng maninipis. So, yung kaya nyong nipis, yung pinaka manipis na magagayat ninyo, mas maganda. Mas manipis, mas maganda. Ayan, julienne cut. Pagkatapos ay itinabi ko na at isinunod ko namang hiwain ang mushroom. Kahit anong mushroom po ay pwede. Ang gamit ko ay shiitake mushroom. So, hiniwa ko lang rin siya ng maninipis gaya ng ating carrot. Canned mushroom pwede rin. At pagkatapos ay isinunod ko ang bok choy dahil wala naman kaming spinach na mabili dito. Blanch lang ng mga 2 minutes at pagkatapos ay isinunod ko ang toge. So ganun din, 40 seconds lang ang toge dahil gusto ko ay medyo crunchy pa rin siya. Ayaw ko ng toge na overcook at ganun din naman ang mga bata. Mas healthy ang gulay kapag half cook lang. At dahil ready na yung mga kakailanganin ko sa paggawa ng bibimbap, so ayan, itinabi ko muna at isinunod ko naman itong second dish ko na tatawagin kong pork cutlet. So, 2 pork chop lang ang gamit ko tapos hiniwa ko lang siya ng ganyan. Kaya naman mas dumami siya at titimplahan ko ito ng mga pampalasa. At ang mga pampalasa na inilagay ko ay ito: chicken powder, konting salt and pepper, cornstarch o kaya naman ay potato starch, curry powder, cumin powder, garlic powder, at ito nga potato starch. At lamas-lamasin lang para pumasok yung lasa. Marinate lang natin ito ng mga 4 hanggang 5 oras para mas malasa. At pagkatapos ay naglagay ako ng white ng egg dahil lalagyan natin ito ng breadcrumbs. So ayan, lamas-lamasin lang ulit. So imamarinate ko lang ito. At pagkatapos nun ay sinunod ko naman na i-prepare ang soup. So half onion lang ang gamit ko. Hiniwa ko lang at inilagay sa papakuluan nating soup. So at habang hinihintay ko na kumulo ay itinuloy ko na ulit itong ating pork cutlet. So ayan lang, naglagay lang ako ng breadcrumbs sa maliit na lalagyan. At isa-isa kong pinagulong sa breadcrumbs ang ating pork cutlet. At habang ginagawa ko yun ay maya-maya ko rin chinecheck ang aking ginagawang soup. Nilagyan ko siya ng isang kutsarang giniling. Pagkatapos ay tinakpan ko ulit at binalikan ko itong aking ginagawa. So ganyan lang hanggang sa matapos. Para sa akin, mas madali itong gawin sa tonkatsu o kaya naman yung pork na dini-deep fry at higit sa lahat, mas malasa ito. Kung gagawin nyo itong pambaon, mas maganda na gawin niyo ito sa gabi para pagising nyo sa umaga ay ipiprito nyo na lang. Pagugulungin nyo lang sa mantika na hindi naman ganun karami. Hindi i-deep fry, kundi para lang tayong nagpiprito ng isda sa kaunting mantika. At pagkatapos nun ay itinabi ko na at sinunod kong balatan ang patatas na ilalagay ko sa aking pinapakuluan na sabaw o yung miso soup. Ayan, hinugasan ko muna at pagkatapos ay inilagay ko na kaagad sa pinapakuluan kong miso soup. So, at pagkatapos nun tinimplahan ko siya ng hondashi. Mga kalahating kutsarang hondashi. At ito na nga, tinuloy ko na ang pagluluto. Ay, sa kawali naglagay lang ako ng sesame oil, inilagay ko yung carrot, palalambutin lang natin, igigisa, timplahan ng salt and pepper. Mahinang apoy lang po, tapos siguro mga 5 minutes, ayan, halu-haluin lang hanggang sa lumambot. Tikman lang, kapag malambot na sa inyong panlasa, ay pwede nyo na itong hanguin at ilagay sa lalagyan.
So kahit hindi po para sa bibimbap, pwede ninyo gawin ang recipe nito anytime at ilagay nyo lang sa ibabaw ng kanin. Ayun, pwede nang ulamin. Nung maluto na ang carrots, ayan, inilagay ko na sa lalagyan at isinunod ko namang lutuin ang mushroom. Ganon din po sa mushroom, sesame oil, salt and pepper, tapos halu-haluin lang dahil mabilis namang maluto ang mushroom, ganon din, 3 to 5 minutes. Okay na, tikman nyo lang po, try nyo na lang kung luto na ba o hindi. So ayan, habang nagluluto ako, minsan karga ko si Fuji ko, minsan naman si Papa. So salitan kami, depende sa mood ni Fuji ko kung kanino niya gustong sumama. At pagkatapos nun ay sinunod ko naman ang karne. So ang sarap po ng bibimbap ay nakadepende sa sauce ng karne na ipinapatong sa bibimbap. So ang gamit ko po ay minced pork at beef. Mix na yun namin na nabili. Ayan. Nung medyo brown na ang bawang, saka ko inilagay ang giniling at tinimplahan ko ng oyster sauce, konting soy sauce, sugar, ketchup, paprika, mga 2 pinch ng chili flakes o yung pang ginagawang kimchi. Hindi kutsuguro dahil hindi po ito manghang para ito sa mga bata. Yung kutsuguro po ay manghang. Pero sinisigurado ko sa inyo na napakasarap ng recipe na ito. Mas masarap kesa doon sa merong kutsugaro. Pero kung gusto niyo naman ng Korean taste talaga, pwede ninyong lagyan ng kimchi. Pagkatapos itong bean sprout, nilagyan ko lang rin siya ng sesame oil, garlic powder, sesame powder, salt and pepper. Tapos hinalo-halo ko lang. So ito yung madalas kong ginagawa kapag ginagawa kong salad, ang bean sprout. At pagkatapos ay nagprito lang ako ng itlog. Pagkatapos ko magprito ng itlog, ayan, isinunod ko ng iprito ang pork cutlet. So, diba, hindi ganun karaming mantika ang kailangan natin. So, baliktarin lang kapag brown na, okay na, hanguin na. So, dalawang pork steak lang ang gamit ko. Pero, ayan, nagkasya sa aming 7, pero 6 yung kakain. So, tig-4 po kami dyan. Tig 4 pieces yung mga bata. Tapos tig-3 naman kami ni Papa. At yan, pag okay na lahat, naluto ko na. So, numating na rin yung mga bata. Okay na yung hot spring dito sa apartment namin. Kaya naman, habang naliligo sila, nandun sila sa hot spring. Ako naman, busy na nagpe-prepare ng pagkain para pagdating nila after maligo, ay okay na, ready na ang pagkain. Tapos kami naman ni ate, yung pupunta doon sa hot spring. At pagbalik namin, ayan, saka sila kakain ng sabay-sabay. So at least pagkatapos kong maligo, okay na, kakain na lang sila. So ako ganun din, hindi na ako ganun kabisi sa kusina. So ayun mga mima, sobra nilang nagustuhan ng ating bibimbap na Filipino version dahil hindi po ito maanghang. Pero sobrang sarap mga mima, mas masarap kung may kimchi, kung ikaw ay kimchi lover. Pero kung hindi naman, kung ayaw mo sa kimchi, ito bagay na bagay sa'yo to. Kaya itry mo to. So sabi ng mga bata ay dapat daw magtayo na ako ng restaurant at sila ang customer ko araw-araw. So yun mga mima, ganun lang kadali. Yan ang aming Friday.